So para sa pagpapatuloy ng ating morning revival preview, mga kapatid, ang schedule natin ay week 43, day 3. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Oops, mukhang maiiksi lang ang mga Bible verses natin. Revelation 2:25. Nevertheless, what you have, hold fast until I come. Oh, paalala to. What you have, hold fast until I come. Sabi ng Panginoon. Kung anong meron ka, hawakan mo yan hanggang sa bumalik ako. Ang ibig sabihin, pwede mawala yan. Kaya ingatan mo, hawakan mo. No, pwedeng corona mo na yan. Pag-ingatan mo yan. Sapagkat naniniwala tayo na ang mga eklesiya, may mga pinanghahawakan niya ng mga mabubuting bagay na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. At yung mga bagay na yan, ingatan natin, baka mawala. Sapagkat ayon sa history, nangyari yan. Mga bagay na maganda, maayos, pero hindi nahawakan, nawala. Amen. 3:11, I come quickly. Hold fast what you have, that no one take your crown. Wow, crown pala yung may hawak, yung hawak na nila. Crown na yan. Ang ibig sabihin, ikaw ay isa ng hari dahil may crown ka na eh. Kaya panghawakan mo yan, baka mawala. Sa mga kapatid, itong kapanahunan na ito ay kapanahunan na pinamamalagi at iniingatan ang mga mabubuting bagay na meron tayo bilang eklesiya o bilang individual na mananampalataya. Sapagkat may mga believer na maganda ang simula. Ang ganda ng simula nila. Talagang promising. Naglilingkod sa Panginoon, nagbubuhay eklesiya, at nagmi-meeting, ang ganda. Pero sayang nung bandang huli. Sila mismo ay naaksaya, nawala. Ay, amen. So magbabasa na ako. The churches in Revelation 2 and 3 were 7 actual churches in Asia Minor. At that time, there were many churches in Asia Minor, but God chose only 7 for prophetic representation. God chose these 7 churches as a prophecy to foretell the pathway the church takes on the earth. Amen. So, yung 7 eklesiya sa Book of Revelation, actually, totoong eklesiya yan na umiiral ng panahon na yun. At itong mga eklesiyang ito ay umiiral sa Asia Minor. Itong Asia Minor ay isang probinsya sa Roman Empire. Sa Roman, okay, nung panahon na yan. So, ibig sabihin nito, hindi ito yung continent na Asia. Ito ay Asia Minor Province. At sapagkat probinsya, marami mga eklesiya. Sapagkat nung panahon na yan, ang pagsasagawa ng mga eklesiya ay ayon sa city-wise ang eklesiya. So, tandaan nyo yan. Kaya, pagdating sa Book of Revelation, ang pangalan ng mga eklesiya ay pangalan ng city. Sapagkat nung panahon na yon, isang church, isang city lang. Diba? At ang unang local church na umiral ay ang church in Jerusalem. At yan ay makikita mo sa Acts 7, church in Jerusalem, na nagkaroon ng persecution. So yan yung umpisa ng church life sa Jerusalem. At kalaunan, yung mga believer, kasi pagkat mayroon din persecution noon sa church in Jerusalem At yung hindi na makatiis sa persecution, mga nag-alisa na, nagkalat na sila ron. So yung persecution ang naging dahilan ng pagkakalat ng mga believer sa church. Pero nang sila ay nagkalat, saan man lugar sila mapunta, nagkakaroon ng eklesiya sa mga city na yan. Kaya sa Biblia, ang mga eklesiya ay tinatawag ayon sa city.
Katulad ng church at Corinth. Corinth is a city. No? Pagdating sa Galatia, sabi niya, churches in Galatia. Kasi yung Galatia noon ay province din. So may Antioch pa yan. So marami yan. Hindi ko lang na-memorize. Pero magandang example, itong sa Asia Minor, talagang pinangalanan yung 7 city dyan, na 7 eklesiya. Kaya iyan yung pagsasagawa ng eklesiya noong panahon na yun. Wala namang mga denomination. Yung mga ano na lang yan, sumulpot na lang yan ng bandang huli. Kaya naman, sa atin, tinatawag natin itong pagsasagawa natin na Lord's Recovery. Ang ibig sabihin ng recovery, ni-recover natin kung ano yung meron noon. Diba? Kaya ang mga eklesiya sa Lord's Recovery ay pinangalanan ng mga eklesiya sa mga iba't ibang city. Katulad ako, nasa Malolos ako. Kung tawagin namin ito ay Church in Malolos. Marami rin kami kapatid sa Plaridel. Church in Plaridel naman yan. Meron dyan sa Kalumpit, Church in Kalumpit. So bawat city ay isang church or bawat municipality. Pero as a province, we are in Bulacan. Kung tawagin natin ay mga churches in Bulacan. So simple lang, ganyan lang ang pagsasagawa. Ano lang, tinuloy lang natin. Tinuloy lang natin kung anong meron noon, hindi na tayo nag-invento. No, yan yung meron anong gagawin mo? Yan yung pinakita ng Biblia kung paano umiiral ang eklesiya. One church in every city. O yan din ang gawin natin ngayon. Amen. Amen. Ngayon, itong 7 eklesiya, sinasabi rito sa atin, ay ginamit ng Diyos. Although maraming eklesiya sa lugar ng Asia Minor, sa probinsya na yan, pero pumili siya ng 7. Pumili siya ng 7. At itong 7 eklesiyang ito, ay naging 7 eklesiya na ginamit ng Diyos para sa prophetic representation. Upang ipakita sa atin ano ang magiging pathway ng eklesiya o kondisyon ng eklesiya sa mga huling kapanahunan bago dumating ang Panginoon. Tugman-tugma yan. Tugman-tugma yan. Basahin nyo yung Orthodoxy of the Church, ni Watchman Nee. Ang ganda ng pagkagawa niya. Bawat eklesiya, tinapat niya sa mga grupo ng mga sangka-Kristyanuhan ngayon. Ayoko nang banggitin yan, pero mas maganda yung pagtalakay niya. Ang general speaking lang na pwede ko sabihin, ito ay ginamit ng Diyos, itong 7 eklesiya, upang ipropesiya ang magiging kondisyon ng mga eklesiya sa darating na kapanahunan. Amen. So sabi niya rito, the 7 churches in Revelation 2:3 are divided into 2 groups. So, 2 grupo. Yung 7, dinivide niya sa 2 grupo. So, the first 3 have disappeared, but the last 4 are still with us. The first 3 churches did not receive any promise of the Lord's coming. But the last 4 all receive a promise of the Lord's coming. They will surely remain under the Lord Jesus until the Lord Jesus comes back. So yung 3 na nauna, ay ang Ephesus, Smyrna, at Pergamos. No? So yan ay hindi na nagpatuloy. Ibig sabihin, nawala na yung 3 na yan. Ang nawala, yung condition na ganyan. Yung condition na ganyan. At yung 4 naman na natitira, so yung 4 dito ay Thyatira, Pergamos. So Thyatira, ano pa? Philadelphia, Sardis, Laodicea. So yan yung 4 na natira. At yung 4 na yan ay mananatili siya hanggang sa bumalik ang Panginoon. So kung kayo ay wala sa recovery, nanonood kayo ng mga video ko
Pwede niyong hanapin, saan kayo dyan sa apat na yan? Saan kayo dyan sa apat na church na yan? Ano yung condition ninyo na tumutugma doon sa apat na yan? Andyan yan. Ang buong Kristyanismo ngayon ay hinahati lang sa apat na grupo. Yan. Kaya yung condition nila ay prophetic na nagpapatuloy yung last four hanggang sa bumalik ang Panginoon. At mula dyan sa apat na yan, magbubunga ng mga mandaraig na siyang maghahari sa loob ng 1,000 taong paghahari ng Panginoon. Amen. So today's reading na ako. The first is Ephesus. The church in Ephesus refers to the period of church history during the end of the 1st century, when the book of Revelation was written. When John wrote the book of Revelation, the condition of the church was like that of the first church, Ephesus. So yung Ephesus ay tumutugma, okay, sa kung ano ang kondisyon ng eklesiya nung panahon na yan. Yung panahon na yan. Basahin niyo yung mga churches, yung Revelation, yung 7 eklesiya. Basahin ninyo sa chapter 2 and 3 ng Revelation. At pagkatapos basahin ninyo yung orthodoxy of the church. Meron yan sa PDA natin. Ang daming laman ng PDA. Amen. The second church is Smyrna. Smyrna. The church in Smyrna is a picture of the condition of the church under 10 periods of persecution in the Roman Empire, from the 2nd century after John's death to the early part of the 4th century. During this period of time, the church suffered great persecution. So yan yung pinakamatinding persecution sa history ng church ng panahon ng Smyrna. Ang daming na martyr na mga believer. Ang daming na martyr. Nakaawa. So yan ay lumipas na. The church in Ephesus lumipas na. Ang church in Smyrna ay lumipas na rin. Ang ibig sabihin ng lumipas, yung kondisyon na yan, nawala na, lumipas na yan. At hindi na mauulit yan. Yung mga libu-libong namatay noon sa Smyrna, hindi na mauulit yan. Tapos na yan. Amen. The third church is the church in Pergamos. It began with Constantine's acceptance of Christianity as the state religion at the beginning of the 4th century. Okay, so yun namang history ng Pergamos. Okay, so yung pangatlong eklesiya ay nagkaroon ng isang buwelo sa pamamagitan ni Constantine. Alam niyo kasi yung unang stage ng church, puro persecution yan. Inuusig, di ba? Hinuhuli ang mga believer, makikita niyo yan sa Biblia. Okay. Pero nung na-raise up si Constantine the Great, so ito ay isang leader ng Roman Empire ng kapanahunan niya. Nung ma-raise up siya, nagkaroon siya ng vision. So sa kanyang panaginip, nakita niya yung krus. Pinakita sa kanya yung krus. At ininterpret niya yung sarili niyang panaginip. Na sinabi niya itong krus ay simbolo ng mga Kristiyano. So, ininterpret niya na itong mga Kristiyano ay dapat hindi niya kalabanin. Hindi niya i-persecute ito. At dahil dyan, gumawa siya ng mga batas. Na kung saan tanggapin na natin yung Kristyanismo. At nagawa pa siya ng mga batas na pag kayo ay nagpabautismo, magkakaroon kayo ng mga pabuya, reward, siguro pera, damit, o kung ano ang pwede niyang ibigay ng panahon na yon. At dahil diyan, dagsa ang taong nababautismuhan, nakakapasok sa eklesiya. Ang problema, nababautismuhan, hindi naman nananampalataya sa Panginoon. Kaya gusto lang nila yung reward. So ganun na nangyari noon. Kaya ito yung panahon
na ang sanlibutan, ang pagan at ang church nag-immerse, nagsama sila. Kasi nakapasok na yung mga pagano sa church eh. Hindi naman nila kailangan manampalataya sa Panginoon, magpabautismo lang, sabi ng batas ni Constantine eh. Magpabautismo kayo, meron kayong incentive. Oo, so, at mula ngayon, wag na natin kakalabanin ang mga Kristiyano. Wag na natin silang uusigin. Tanggapin natin sila. Oo, sapagkat para kay Constantine, ito ay tagumpay. Ang krus ay isang sign ng tagumpay. No, kaya sinasabi natin, ang Pergamos ay simula ng pag-aasawa ng eklesiya at ng sanlibutan. Nag-ano na sila. So, bago yan, ang eklesiya ay eklesiya. Binubuo lang ng mga ligtas na tao. Mga nanampalataya sa Panginoon, nabautismohan, nagkaroon ng buhay ng Diyos. Naging isang totoong mananampalataya sa loob ng eklesiya. At walang halo ang eklesiya noon. Pero, nung panahon ni Constantine, iba na ang situation. Ang daming dagsa-dagsang nababautismo. Wala namang buhay ng Panginoon. Hindi naman nanampalataya sa Panginoon. Hindi naman nila kilala talaga ang Panginoon. Nagbaptize lang sila na nagbaptize. At naniniwala sila, basta nabaptize, Kristiyano na daw. So yan yung according sa history yan. Di ba? At yan yung simula na kung saan ang pagan, ang mga unbeliever, ang mga believer na totoo, naghalo-halo na. Hindi mo na alam sino yung totoong believer, sino yung hindi. At ito ay binigay ng Panginoong Hesus na nandito siya. Yan yung parable of the tares. Parable of the tares. Na ang ibig sabihin, yung tares, tumubo siya sa gitna ng wheat. Tumubo siya sa gitna ng wheat. Oo. At yung itsura niya parehong-pareho ng wheat. Nagkakaiba lang pag namunga na. Yung tares, yung bunga niya ay maitim. Laso niyan eh. Yun namang wheat ay golden yellow. Pagkain yan. Ang ibig sabihin, yung wheat ay sinasagisag ng totoong believer. Yung tares, mga unbeliever na naihalo sa gitna ng mga believer. So nagkasama-sama na yan. Yan yung parable of the tares na sinabi ng Panginoon. Kaya ang marami mga malalaking religion sa panahon na ito, yan ang sitwasyon. Maaaring may mga ligtas sa gitna nila. Pero maraming hindi ligtas. Mga nabautismo, nabinyagan lang, kaya naging Kristiyano. Pero hindi talaga dumaan sa regeneration. Na kung saan, nagkaroon na sila ng tamang kaisipan at panahon na para tanggapin nila ang Panginoon. At pagkatapos niyan, pwede na silang bautismuhan. Pero hindi ganun na nangyari. Kaya tama yung pagsasalarawan dito. Na sa darating na kapanahunan, ang mga churches ay magiging katulad ng mga ganitong situation. Amen. Amen. So yung sumunod ay the fourth church is Thyatira. After the Caesar of Rome accepted Christianity as the state religion, he promoted Christianity and propped it up with his political power. Prior to this, the Roman Empire exercised its political power to suppress Christianity. Then it began to exercise its political power to support Christianity. Consequently, Christianity was not only married to the world, but even exalted above the world. Amen. So ano nangyari? So nag-develop na yung sa Pergamos, yung ganun simula, na nakapasok na yung mga hentil sa loob ng eklesiya. At sa panahon ni Thyatira, okay, yung church in Thyatira. So sinabi rito, naibunga na nila yung tinatawag na state church. mas iba naman tong state church. Nung panahon sa Pergamos, nababaptize yung mga tao para maging believer ng isang so-called church. Dahil kay Constantine.
Pero pagdating sa Thyatira, iba na ang sitwasyon. In-establish na nila yung mga state church. Ano ibig sabihin ng state church? Kapag pinanganak ka sa lugar na yan, ikaw ay member nung state church. State church. So, ganun ang nangyari noon. Kaya yung mga taga-England, karamihan sa kanila Anglican, by birth yan. State church kasi yan ng England Okay, na ang ginagawa nila, basta pinanganak ka sa lugar na ito, pasok ka na doon sa church o religion ng bansang ito. Mas matindi. Walang ginawa, naging member ng church. By birth, physical birth yan. Physical birth. At dahil diyan, yung church o Christianity na-involved na sa mga political issue. Yan. Oo, na-involved na siya sa political issue. At ginamit na siya ng mga politician upang i-promote yung kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga religion na naibangon mula dito sa ganito mga sistema. Amen. So, ito, binibigay natin yung mga history na siyang nakikita at umiiral sa kapanahunan natin ngayon. Di ba may state church? Meron. May mga state church na pag pinanganak ka dyan, lalo sa England, pag pinanganak ka, right away, I think Anglican ka na. State church yan ng England Pag hindi ka pinanganak sa England, hindi ka pwede dyan sa church na yan. Yan ay church by birth physically. State church. Amen. At yung mga politiko, nagkaroon na ng power. Sinusuportahan nila ngayon ay ang mga Christian church, upang makakuha sila ng simpatya mula sa tao. So yung umpisa ay sa Pergamos, it's only a married, the church married to the world. Ibig sabihin yung mga unbeliever at ecclesia nagkaroon ng unity. Pero katagalan, nabunga nila yung mga state church. So yung church, hindi lang married to the world, but even exalted above the world. So, ganyan ang situation. At naging siya, spiritual monster. may parable din na si Lord sa ganyan. Una, binigay niya yung parable of the wheat. Parable of the wheat. Na ang ibig sabihin, yung church ay katulad sa wheat. Isang pagkain, isang tinapay. Okay, isang tinapay. Lump, oo. Na binubuo ng maraming butil. At ito ay pagkain para sa tao at sa Diyos. Ibig sabihin, this is small lump, tama yung nature niya, naging food for satisfaction ng Diyos at ng tao. So, yung church, ganyan lang nun, maliliit lang, na nag-gather. Di ba sa Acts, house to house lang yung mga meeting nila, maliliit lang. At yan ay nakakalugod sa Diyos at sa tao. Pero, eventually, binigay ng Panginoon yung parable ng leaven. Yung leaven. So yung leaven, mula sa leaven, mustard, yung mustard seed. So yung mustard seed, naging puno. Actually, ang mustard is perennial plant yan Ano lang yan, herb lang yan, maliit na halaman. Para mga, yung mustard, katulad ng mustard, hindi naman puno yan. Pag naging puno yan, hindi mo na makakain yan, ang tigas niyan. Pero itong mustard, naging puno, abnormal. At nang maging puno siya, yung mga sanga niya, naging pugad ng mga ibon. So yung mga ibon sa Biblia, ito ay sumasagisag sa mga demons. Na pinapakita sa atin, yung church na dati ay mustard, nakakain, masustansya, naging abnormal na, naging puno na siya. At pinananahanan na ng mga ibon.
So, ganyan na yung naging church sa katagalan. Church nga, pero nandyan na yung mga politician. Nagka-campaign na sila sa loob ng mga church. Di ba? Hawak nila yung mga politician. Yung mga negosyo. May ospital na sila, may mga simbahan na sila, eskwelahan na sila, mga tinayo. So, naging monster na siya. So, yan yung prophetic na magiging sitwasyon ng church sa mga huling kapanahunan. Okay, ano pa? 5 of the 7 churches were rebuked. One did not receive a rebuke, and one received only praise. The one which received only praise was Philadelphia. So may isang eklesiya rito na hindi pinagwikaan. Hindi siya pinagwikaan. Ito yung Smyrna. Yan yung church under persecution. Wala na sinabing Panginoon sa kanya. Tungkol sa pinagwikaan siya ng mga mali, wala na. At yung isang church naman, yung Philadelphia, ay pinuri ng Panginoon. Pinuri siya ng Panginoon. Okay. So, yun yung situation. Okay, yung last church naman ay Laodicea. Laodicea is a distorted Philadelphia. When brotherly love is gone, Philadelphia immediately turns into the opinions of many. This is the meaning of the word Laodicea. In the eyes of the Lord, the characteristics of Laodicea are lukewarmness and spiritual pride. Brothers and sisters, if you want to continue in the way of Philadelphia, remember to humble yourself before God. Amen. So, ang Philadelphia ay mabuting eklesiya. Hindi siya pinagwikaan. No, ito ay eklesiya na merong brotherly love. Ang salitang Philadelphia ay brotherly love. Nang ibig sabihin ay pagmamahala ng mga magkakapatid sa loob ng eklesiya. At sinabi rin ng Panginoon na itong eklesiyang ito, hindi niya itinatwa ang pangalan ng Panginoon. Hindi niya tinakwil ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, wala siyang pangalan na gusto, kundi ang pangalan ng Panginoon. Okay, hindi siya na-denominated ng mga kung ano-anong names. So, wala yan. At pinuri siya ng Panginoon sapagkat siya ay may konting kapangyarihan. Meron siyang konting kapangyarihan. Hindi naman malaki. No? At kalaunan, sinabi niya, pag-ingatan mo yung korona mo. Wow! Ibig sabihin, ito ay eklesiya ng mga mandaraig na merong korona na kailangan pag-ingatan nila at baka mawala. Oo. So, may isang eklesiya noon na ganyan na ganyan. Kaya lang ngayon, sa video ko, ayokong banggitin ang mga pangalan ng mga eklesiya. Pero alam ko lahat ito. May isang eklesiya na na-raise up, na tugmang-tugma sa kondisyon ng Philadelphia. Pero kalaunan, na-distort sila, nawala sila. Oo. At sila ay naging katulad naman ng Laodicea. So mula sa Philadelphia, naging Laodicea sila. At yun yung last na kondisyon ng eklesiya na binanggit dito. So basahin natin. Amen. Oo. So babasahin ko muna ito bago yun. So sinasabi niya rito, ang pamamaraan ng pag-iingat sa kung anong meron ka ay sa pamamagitan ng humbleness. Kailangan maging mababa ka. Huwag kang palalo. Sapagkat kung naging palalo ka, mawawala lahat. Pati corona mo, palalo ka kasi mawawala. Kaya sa Biblia, sabi sa atin, I think, sa James or somewhere, sabi ng writer, ang Diyos natin, sinasalansang niya yung mga palalo. Subalit, binibigyan niya ng biyaya yung mga mapagkumbaba. Kaya hindi magandang asal ang maging palalo. Amen. Those around us may be full of debt, but we do not need to be conscious of the fact that we are full of life. Those around us may be poor,
But we do not need to be conscious of the fact that we are rich. Those who live before the Lord will not be conscious of their own riches. May the Lord be merciful to us that we may learn to live before Him. O ito, sabi niya, maaaring yung ibang eklesiya ay puno ng kamatayan. Ikaw hindi. Pero, dapat wala kang consciousness na ikaw ay buhay na buhay. Buhay ka pero wala kang pakiramdam na buhay ka. Kasi yung pakiramdam na buhay ka ay maaaring pakiramdam ng pagiging palalo. Kayo, patay na patay kayo. Kami, ramdam na ramdam ko, buhay na buhay. Delikado yung ganun. Mabuti pa yung buhay ka, pero hindi mo nararamdaman na buhay ka. At hindi ka nagmamalaki. At hindi ka nagkukumpara. Hindi maganda yung nagkukumpara. Na sinasabi mo, halimbawa, naku kayo, hindi na kayo dumadami. Napaka-poor ng inyong situation. Pero kami, tignan mo kami, kadami na namin, dami namin mga district, mga ano. Ano pa? Sabi niya, maaaring yung iba ay poor. Dukha sila. Pero ikaw, sa lugar mo, ay rich. Pero okay lang yan. Pero huwag ka dapat magkaroon ng consciousness ng rich. Sapagkat magiging palalo ka. So yun yung sinasabi sa atin. Kapag naging palalo tayo, lahat ng mga blessing mawawala. Babagsak tayo. Amen. So ito na. Laodicea means to know everything, but in reality, to be fervent about nothing. In name, it has everything, but it cannot sacrifice its life for anything. It remembers its former glory, but forgets its present condition before God. Formerly, it was Philadelphia. Today, it is Laodicea. Amen. So, ang Laodicea, so sinabi sa atin dito, sa kaninang binasa natin, ang kanyang karakteristik, yung pinaka-ugali at description, ay lukewarmness. Siya ay isang eklesiya na malahininga. Malahininga. Kaya sabi ng Panginoon, pag nanatili kang malahininga, isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, dapat mainit tayo. Boiling. Fervent. Burning in the spirit. Pero itong itong Laodicea, naging malahininga. At meron siya mga pagmamalaki. At dito, binabanggit sa atin na sa realidad, para siyang fervent, masigasig sa wala. Oo. Sa pangalan, siya ay meron siyang maraming bagay. Pero sa totoo, wala naman talaga siyang meron na. Nagdukha na siya. Kaya sinabihan nga siya ng Panginoon dapat bumili ka ng ginto, pamahid ng mata, damit, sapagkat ang ikaw ay dukha, bulag, hubad, miserable ang kondisyon mo. Sinabi niya dito sa Philadelphia. Pero sa kanya, naaalala niya na siya ay mayaman. Marangya, madaming kayamanan. Pero lahat ng yan, actually, wala na. Alaala na lang ang meron siya. Para bang yung mga ibang tao na dating mayaman, na naghirap, sa kanilang mind, mayaman pa rin sila. Pero yun ay alaala na lang. Sa katunayan, hindi na. So, ganun ang naging kondisyon ng Laodicea. Kaya sinasabi sa atin, itong Laodicea ay Philadelphia dati, na winarningan ng Panginoon, hold fast what you have. Panghawakan mo kung anong meron ka. Pero hindi nila naingatan, bumaksak sila, naging Laodicea sila. At ito ay ayon sa history. Kaya sinasabi ko,
Tugman-tugma yan. Basahin niyo yung orthodoxy of the church. Today, every child of God has to choose the pathway he should take with regard to the church. So, tama naman. Ngayon, tayo ay mga believer. Pare-pareho lang naman tayo. Pero, dapat alam mong piliin kung anong daan ng eklesiya ang dapat. Yan ay isang freedom natin sa panahon na ito. Tayong lahat ay merong freedom na pumili at tahakin ang landas ng eklesiya na iniisip nating tama at maganda. Amen. We must learn to stand on the ground of Philadelphia. Always keep the Lord's word and never deny His name. Hold fast the brotherly stand and never be proud. Once you are proud, you become Laodicea and are no longer Philadelphia. Which way do you want to take? May God bless His children and may the brothers take the upright paths with regard to the church. Amen. So yan ang history. Kaya may mga sinabi rito na tahakin natin ang landas ng Philadelphia. Keep the Lord's word. Pag-ingatan ninyo ang salita ng Panginoon. Never deny His name. Huwag nating itakwil ang pangalan ng Panginoon. Hold fast the brotherly stand. Panghawakan natin ang katayuan ng mga magkakapatid. Anong ibig sabihin ng katayuan ng mga magkakapatid? Sa loob ng eklesiya, walang ranggo. Lahat tayo ay mga magkakapatid. Walang pwedeng magmalaki. Ano mang meron ka sa sanlibutan, yan ay hindi pwedeng gamitin upang maging somebody ka sa loob ng eklesiya. Amen. Never be proud. Amen. Huwag tayong maging palalo. Amen. Praise the Lord.